Sa iba pang mga balita, kasunod ng pagkakatalaga kay Takaichi bilang bagong Japanese Prime Minister, una raw nitong bibigyang pansin ang suliranin sa immigration at pambansang depensa, habang idineklara namang most polluted major city in the world ang New Delhi sa India, kasunod ng pagdiriwang nito ng Diwali Festival. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Japan. Kasunod na pagkakatalaga kay Sanei Takaichi bilang bagong punong ministro ng Japan at kauna-unang babaeng humawak na posisyong ito, inaasahan ng mga eksperto na mas magiging matatag ang kanyang liderato sa mga usapin ng imigrasyon at pambansang depensa. Ayon kay Takaichi, nahaharap ngayon ng Japan sa malalaking pagsubok mula sa loob at labas ng bansa tulad ng mataas na paglustay ng pondo ng bayan, gayon din ng tax cuts na siyang una nitong bibigyang pansin. Matatandang iniluklok siya ng Liberal Democratic Party noong unang linggo ng Oktubre sa kabila ng nakasanayang all-male race sa kanilang liderato. Samantala, ibinahagi rin ng bagong Prime Minister na may pag-usap ito kay US President Donald Trump kasunod ng reciprocal tariffs na ipinato nito sa kanilang bansa. Sa iba pang balita, idineklara naman ng Swiss Company Air Quality Monitoring Group na IQ Air nitong Martes ang New Delhi sa India bilang most polluted major city in the world, kasunod ng pagdiriwang nito ng Diwali Festival. Ayon sa IQ Air, ito raw ay dahil mula sa usok na nagmula sa mga firecracker na may 30% hanggang 50% emissions, mas mataas kumpara sa inaasahang usok na nilalabas ng conventional fireworks. Sa kasulukuyan, nagtala ang New Delhi ng IQ Air reading na 442. Ayon sa ulat, ang concentration nito na PM2.5 sa hangin ng kabisera ay higit na 59 na ulit ang taas kaysa sa taunang pamantayan na itinakda ng World Health Organization. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.